May pinagkakatiwalaan ka din bang matalik na kaibigan? Yung tipong alam lahat ng sikreto mo, kasama mo sa hirap at ginhawa, at halos kapatid mo na kung ituring mo. Akala mo ba kilala mo na siya ng buo? Akala mo ba habang buhay kayong magkasama? Ganon din ang akala ni Alma kay Rosel hanggang isang araw natuklasan niyang ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos ay siya ring magpapahamak sa kanya. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Unang nagkakilala sina Alma at Rosel noong sila'y 7 taong gulang pa lamang. Magkapit-bahay sila sa baryo ng San Felipe, isang payak na lugar kung saan kilala ng lahat ng isa't isa. Si Alma ay anak ng tindera, masayahin, palabati at likas sa madaldal. Si Rosel naman ay anak ng isang mangingisda, mahiyain, laging nag-iisa at madalas tinutukso ng mga bata. Isang hapon, nakita ni Alma si Rosel na umiiyak sa ilalim ng punong mangga. Nilapitan niya ito at inabutan ng candy at nagtanong, "Bakit ka umiiyak? Gusto mo, kaibigan na lang kita?" Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sabay silang naglalaro sa ilog tuwing tag-init, sabay umaakyat ng puno ng mangga at naghahati sa bunga. Sabay ding nanunood ng karnabal tuwing fiesta na magkahawak ang kamay para hindi mawala sa dami ng tao. Sa lahat ng oras, sila ang magkasangga. Tinutukso pa sila ng mga kalaro nila na parang magkadikit ang anino. Nangako pa silang walang makakasira ng kanilang samahan. Hanggang tumanda tayo, best friend tayo ha. Ngunit ang hindi alam ni Alma, may mga pangakong nababasag. At minsan, ang taong itinuturing mong pinakamalapit sa iyo, ang siya ring magtutulak sa iyo sa pinakamadilim na bangungot. Nang sila'y pumasok sa eskwelahan, lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Kapag walang baon si Rosel, si Alma ang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kapag nahihirapan naman si Alma sa pagsusulit, si Rosel naman ang tumutulong sa kanya para mag-aral. At tuwing may nagyayabang o nang bubuli sa kanila, magkasangga nila itong nilalabanan. Sa kanilang notebook, nakasulat pa ang Best Friends Forever, walang iwanan. Doon din nila sinusulat ang kanilang mga sekreto, ang pangarap ni Alma na maging tindera ng sariling sari-sari store at ang pangarap ni Rosel na maging guro balang araw. At habang lumalaki, mas lalo pa silang nagiging matapat sa isa't isa. Si Alma ang unang nakaalam ng crush ni Rosel, si Rosel naman ang pinagkatiwalaan ni Alma ng sekreto tungkol sa pagtakas niya sa klase para manood sa perya. At tuwing may problema si Alma sa pamilya, si Rosel ang takbuhan niya. At tuwing nalulungkot si Rosel dahil sa hirap ng buhay, si Alma naman ang nagpapasaya sa kanya. Kung sa baga, para silang dalawang kalahati ng iisang kwento. At kung may nagtatanong kung sino ang best friend nila, sabay nilang sinasagot, isa lang, si Alma at si Rosel hanggang dulo. Ngunit, pagdating ng high school, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Si Alma na palatawa at palabiro, agad naging paborito ng kanilang mga kaklase at guro. Sikat siya sa klase, palaging kasama sa mga presentations at madalas pang inirereto sa mga lalaki. Si Rosel, bagamat matalino at masipag, nananatiling tahimik sa sulok. At kahit siya ang kadalasan gumagawa ng project nila ni Alma, hindi siya napapansin gaya ng kaibigan niya. Dahan-dahang umusbong ang mga bulong-bulungan. Ang galing talaga ni Alma. Ang daming may gusto sa kanya. Si Rosel? Sino si Rosel? Best friend niya lang yun. At doon nagsimula ang maliit ngunit mapanganib na kirot sa puso ni Rosel. Hindi niya sinabi kay Alma, pero sa bawat tawa at papuri na natatanggap ng kaibigan, may tinik na kumikiskis sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili. Bakit siya lang yung laging nakikita? Kailan naman ako mapapansin?
Ako naman yung mga gumawa nun ah. Habang lumilipas ang mga buwan sa high school, lalong luminaw ang agwat sa pagitan nila. Si Alma ay tila bituin. Lahat ay humhanga, nakikipagkaibigan at gustong mapalapit sa kanya. Lahat ng contest sa school, siya ang kinukuha. May mga manliligaw na halos araw-araw naghahatid ng sulat o bulaklak. Si Rosel naman, kahit matalino, nananatiling nasa anino ng kaibigan. Tuwing may recognition day, sabay silang umaakyat sa entablado, pero laging mas malakas ang palakpak para kay Alma. Noong una, hindi niya ito iniinda. Kahit anong saya ni Alma, sumasabay siya. Pero habang tumatagal, may mga gabing hindi siya nakakatulog. Ang sa isip niya, puno ng tanong, kung wala ako, makakaya kaya niyang matapos ang project namin? Bakit siya lang yung laging pinapansin? Hindi ba nila alam na ako ang dahilan kung bakit siya laging handa? May mga pagkakataong nagsisimula ng madama ni Alma na tila may nagbabago sa kanila. Kapag may nagtatanong kay Rosel kung kamusta siya, mabilis itong sumasagot ng okay lang, pero si Alma kasi laging bida sa inyo eh. Minsan nga, naririnig ni Alma na may kinakausap si Rosel tungkol sa isang contest at sinasabing, kung ako lang sanang pinili, baka mas maganda pa ang output. Ngunit dahil buong buo ang tiwala ni Alma sa best friend niya, hindi niya ito pinansin. Akala niya, normal lang yon, baka stress lang si Rosel sa klase nila. At lalo pang sumidhi ang selos nang dumating ang isang lalaki sa buhay nila, si Angelito. Transferin mula sa kabilang bayan. Gwapo, matalino, at mabilis na palapit sa klase. Noong una, pareho silang kinakausap ni Angelito. Pero kalaunan, mas madalas nitong tinutulungan si Alma. Sa projects, sa quiz review, at minsan pa'y sabay silang umuwi. At sa bawat titig ni Marco kay Alma, para pang may apoy na sumisibol sa puso ni Rosel. Ako naman yung una niyang kinausap ah. Ako naman yung lagi niyang kasama, pero bakit parang si Alma yung nagugustuhan niya? Minsan nga, nahuli siya ni Alma na nakatitig lang ng masama habang magkasama sila ni Angelito. Ngunit agad nitong nginitian at nagkunwaring wala lang. At isang gabi habang nag-aaral sila para sa exam, nahulog ang isang papel mula sa bag ni Rosel. Napansin ni Alma at pagkuha niya, nabasa niya ang nakasulat. Kung mawawala ba si Alma, ako naman ang mapapansin. Natigilan si Alma. Tinignan niya ang best friend niya, ngunit natutulog na ito sa gilid ng mesa. Hindi niya na binalik ang papel. Sa halip, itinago niya sa sarili niyang notebook. At simula noon, nagsimulang kumatok ang tanong sa isip ni Alma. Kaibigan ko pa rin ba talaga siya o unti-unti na ba akong nagiging kalaban sa paningin niya? Isang araw pagkatapos ng recognition at palakpak para kay Alma, mapapansin na lang na si Rosel ay mas tahimik kaysa sa dati. Hindi na siya palangiti, bihira na rin magbiro, lagi lang siyang nakaupo sa isang tabi, nakatitig sa malayo. Hindi iyon agad napansin ng iba, pero si Alma na sanay sa sigla ng kaibigan ay unti-unting kinakabahan. May problema ba, Rosel? Tanong ni Alma. Wala, okay lang ako. Mabilis din nasagot ni Rosel na hindi man lang tumingin sa mata niya. Ngunit sa bawat ngiting pinipilit ni Rosel, may nakatagong inggit at galit na hindi niya mailabas. At isang gabi, pagkatapos ng practice sa school play kung saan bida si Alma at taga-suporta lamang si Rosel, napuno na ang tahimik na galit. Sa madilim na daan pauwi, biglang huminto si Rosel at hinarap si Alma. Alma, kailan ka ba titigil? Titigil saan? Sa pagiging bida, sa pagkuha ng lahat. Wala ka bang awa sa akin? Lagi na lang ikaw ang napapansin, ikaw ang pinipili, ikaw ang minamahal, ako naman yung gumagawa. Natahimik si Alma, hindi niya inaakalang ganito kalalim ang sama ng loob ng kaibigan niya. Rosel, best friend tayo, hindi ko naman sinasadya. Best friend?
Kung best friend mo ko, bakit ako lagi nasa nino mo? Tumalikod si Rosel at naiwan si Alma na litong-lito. Hindi alam kung paano aayusin ang sugat na hindi niya namamalayan na lumalalim na pala. Matapos ang mainit nilang komprontasyon, halos gabi-gabi ay hindi makatulog si Rosel. Iniisip niya ang mga salitang binitawan niya kay Alma. Iniisip niya rin kung bakit kahit kailan ay hindi siya nakikita ng iba, kahit ano pang pagsusumikap niya. Hanggang isang gabi, nadala siya ng kanyang mga paa sa kabilang baryo. Doon nakatira ang isang matandang mambabarang. Nasa harap na siya ng madilim na kubo, kinakabahan, nanginginig ang tuhod. Kaya ko ba to? Tama ba to? Gusto niyang umurong, gusto niyang umuwi, pero tuwing naiisip niya ang mga palakpak para kay Alma, ang mga ngiti ni Angelito at ang tingin ng lahat na parabang si Alma lang ang nakikita nila, lalong nagpupuyos ang kanyang puso at napupuno ito ng galit. At sa huli, pumasok pa rin siya. Nakaharap niya ang isang matandang mangbabarang, nakaupo ito sa gitna ng usok ng insenso. May hawak ng bote ng langis at isang garapo na puno ng maliliit na kulisap. Iha, hindi ka ba dapat nandito kung nagdadalawang isip ka? Gusto kong maranasan niya yung sakit na nararamdaman ko pero, ngunit ano? Best friend ko po kasi siya. Ngumiti ang mambabarang, isang ngiting puno ng misteryo at pang-uuyam. Minsan, ang pinakamalapit sa puso natin, sila para yung pinakamabisang target ng ating barang. At sa kabila ng pag-aatubili, tumango si Rosel. Sa isip niya, wala nang atrasan. Hindi niya ako kailanman maiintindihan. Pinaupo siya ng matanda sa gitna ng banig. Kumuha ito ng manika na gawa sa tela. At sa bawat tusok ng karayo, may dasal na lumalabas sa kanyang bibig. Sa unang tusok sa dibdib ng manika, sinabi niyang, magdanas ka ng bigat na hindi mo matatagalan. Sa pangalawa, sa ulo ng manika. Laging sakit ng ulo at panlamig ang bubuntot sa iyo. At sa ikatlo, tinurok niya iyon sa tiyan. Walang gana, walang lakas hanggang mawalan ka ng sigla. At habang ginagawa niya iyon, pinainom si Rosel ng mapait na sabaw mula sa pinakuluang ugat at dugo ng manok. Kailangan daw yon para maging tulay ng kanyang galit papunta sa barang. Pagkatapos, kinuha ng mambabarang ang isa sa mga kulisap mula sa garapon, isang malaking uod na gumagalaw pa, at inilagay niya yon sa loob ng bibig ng manika at tinahi. Ito ang magdadala ng mantsa sa kanyang katawan. At sa huling bahagi ng ritual, pinahawak kay Rosel ang manika. Banggitin mo ang pangalan ng nais mong parusahan. At sa nanginginig na tinig, halos pabulong na sinabi ni Rosel, Alma. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang dumaing si Alma ng mga hindi maipaliwanag na nararamdaman. Bigla siyang napapagod kahit wala namang ginagawa. Laging sumasakit ang ulo niya, parang may mabigat na nakadagan. Wala siyang ganang kumain at palaging nalalamig ang kanyang kamay at paa. Ang mga guro at kaklase ay nagtataka. Ang pamilya niya ay nag-aalala na rin, ngunit walang makitang dahilan ng mga doktor. At sa bawat araw na lumalala ang kalagayan ni Alma, tahimik lamang na nakamasid si Rosel. Hindi na bilang best friend, kundi bilang lihim na kalaban. Makalipas ang ilang linggo mula nang isinagawa ang ritual, tuluyan ang bumagsak si Alma. Sa klase, bigla na lang siyang nawala ng malay habang recitation. Nang dinala sa klinik, walang malinaw na sanhi ang kanyang panghihina. At sabi ng nurse, normal naman ang vital signs niya. Pero bakit parang wala siyang lakas? Kinabukasan, hindi na nakapasok si Alma. May mga araw na hindi na siya makabangon sa kama at kapag pinipilit niyang pumasok, lalo siyang namumutla at parang nawawala na ng dugo. Ang dating palatawang Alma, ngayon ay halos hindi na makangiti.
At sa bawat araw na lumilipas, dumadami ang mga bulong-bulungan. Bakit parang bigla na lang siya nagkasakit? Baka binarang. Habang unti-unting humihina si Alma, doon naman madalas na napapansin si Rosel. Siya ang laging nagsasalita kapag wala si Alma sa klase. Siya ang tumutulong sa mga guro kapag may kailangang ayusin. Siya ang laging presentable at handa na para bang bigla siyang sumikat. Ang mga kaklase na dati hindi man lang napapansin ang kanyang presensya, ngayon ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. Buti nandito ka, Rosel. Kung wala, ako, sigurado mahihirapan kami. Ang galing mo pala magsalita. Dapat ikaw na lang ang bida sa school play. At sa bawat papuri, isang ngiti ang mababakas sa labi ni Rosel. Ngiting matagal niyang hinihintay. Samantala, sa bahay ni Alma, hindi na magkamayaw ang kanyang pamilya. Dinala na siya sa iba't ibang albularyo at ospital. Pero iisa ang resulta, wala silang makita. Laging nilalagnat si Alma, sinasamahan ng pananakit ng tiyan at pagduduwal. Minsan, nahuli siyang nakatitig sa dingding, parang may nakikita na hindi nakikita ng iban. Minsan, sabi ng mama niya, kung sino man ang may gawa nito, Diyos na ang bahala sa iyo. At habang lumulubog si Alma sa dilim ng sakit, si Rosel naman ay unti-unting umaangat. Siya na ang bida sa klase, siya na ang pinupuri ng guro, at kahit si Angelito, na dati laging kay Alma nakatingin, ngayon ay madalas nang kasama si Rosel. Ngunit sa bawat gabi sa kanyang kwarto, hindi pa rin siya matahimik. Naroon ang bulong ng konsensya niya. Best friend mo siya, di ba? Hindi ba't ikaw ang nangakong hindi siya iiwan? Pero pinipigil niya yon at mas pinakikinggan ang ibang tinig sa kanyang isip. Ngayon, ikaw na ang nakikita. Ikaw na ang bida. Ito ang kapalit ng lahat ng taong panahon na nasa anino ka lang niya. At isang hapon, dumalaw si Rosel sa bahay ni na Alma. Bitbit niya ang isang supot ng prutas at ngiti na pilit na ipinapakita sa pamilya ng kaibigan. Kamusta ka na, Alma? Mahina at halos hindi marinig ang sagot ni Alma. Ayos lang ko. Umupo si Rosel sa gilid ng kama, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Sa paningin ng pamilya ni Alma, mukha itong nag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang ligayang sumisibol habang nakikita ang dating sikat na kaibigan na ngayoy butot balat na lang. Halos wala ng lakas makapagsalita. Nagpaalam si Rosel makalipas ang ilang minuto at halos sa kanyang paglabas ng bahay, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngiting walang ibang makakaintindi. Ngunit, kinabukasan, natigilan si Rosel. Nabalitaan niya na dumalaw si Angelito sa bahay ni Alma. Nagdala ito ng bulaklak at prutas. At ilang oras na nanatili roon para kausapin ang pamilya nito. At ang higit na sumugat sa puso ni Rosel, sa kabila ng payat, mahina at halos wala ng malay na si Alma, si Angelito ay nakatingin pa rin dito na may malasakit. Sa sobrang kirot, halos mabaliw si Rosel. Kahit anong gawin ko, siya pa rin ang iniisip niya. Hindi pwede, hindi. Kinagabihan, muling naglakad si Rosel patungo sa bahay ng mambabarang. Sa bawat takbang, ang galit at selos ay lalong nag-uumapaw. Nang dumating siya roon, nandoon na ang matanda. Tila ba hinihintay na siya? Oh, bakit ka bumalik, iha? Hindi pa sapat. Hindi pa sapat yung pagdurusa niya. Gusto kong lalo pa siyang pahirapan. Ngunit, ang mambabarang ay ngumiti lamang. Ipinakita ang isang mas malaking manika. Itinahi mula sa balat ng hayop. Ang barang kapag dinagdagan, mas malupit ang kapalit. Handa ka ba? Handa ako. Basta siguraduhin mong hindi na siya makakatakas sa sakit niya, ha? Hindi na siya dapat gagaling. Basta tandaan mo, iha, ha? Mas malupit ang kapalit nito. Hindi na siya nakinig, tumango lang siya at sinumulan muli
ng mambabarang ang ritual. At sa bawat dasal, tila lumalakas ang hangin at ang mga kulisap ay nagsipaglabasan mula sa garapon. Pagkalipas ng ilang araw, halos hindi na makakain si Alma. Ang dating makinis na balat, ngayon ay tuyo na at naninilaw. Ang mga mata halos hindi niya na maidilat. At ang boses, pabulong na lamang. Halos hindi na siya makapagsalita at para bang naghihintay na lamang ng kamatayan. Sa silid na yon, madalas niyang narinig ang bulong ng kanyang ina. Diyos ko, anong nangyari sa batang to? Kung sino man ang may gawa nito, hindi siya papatawarin ng langit. At isang gabi, may isang dalaga na anak ng tindera sa palengke ang nakakita kay Rosel na palihim na pumapasok muli sa bahay ng mambabarang. Nagtaka siya dahil madalas sa gabi lang lumalapit ang dalaga roon. Kinabukasan, agad niyang ikinuwento sa tiya ni Alma. Tiya, nakita ko po si Rosel. Gabi-gabi po siyang pumupunta sa bahay ng mambabarang sa kabilang baryo. Nanlaki ang mata ng tiya niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dali-dali siyang pumunta sa bahay ng kanyang pamangkin at doon niya lang tuluyang nasilayan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Alma. Payat na payat, halos hindi na makapagsalita at tila wala ng hininga o dugo sa katawan. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang manamig na kamay ng pamangkin. At sa kanyang puso, sumiklab ang matinding hinala. Diyos ko, si Rosel bang may gawa nito? Hindi na nag-aksaya ng panahon ang tiya ni Alma at dali-daling pumunta sa kabilang bayan upang humingi ng tulong sa isang kilalang albularyo. Doon ay pinakita niya ang larawan ni Alma at ikinuwento ang biglaang paghina at pagkakasakit ng dalaga. Matagal itong pinagmasdan ng matanda at sinabing, Naku, mukhang nabarang ang iyong pamangkin. Sumang-ayon ang tiya niya. Agad niyang dinala pauwi ang albularyo at doon sa bahay nila Alma ay sinagawa ang ritual ng paglilinis. Naglagay ito ng mga halamang gamot, nagbasa ng orasyon at nagsunog ng insenso. At habang ginagawa ito, nanginginig si Alma at bumubula ang bibig. Lalong napatunayan ng tiya na totoo ang sinabi ng albularyo na parang may bumabarang nga dito. Dahil sa mahigpit na bilin ng albularyo, pinagbawalan ang kahit sino na bumisita dito. Samantala sa paaralan, lalong umangat ang pangalan ni Rosel. Siya na lang ang laging pinapansin ng mga guro at kaklase niya. Madalas din siyang tanungin, Rosel, kamusta na si Alma? Balita namin, malubha na raw. Ay, oo, kawawa nga siya. Sana gumaling siya, no? Lagi ko siyang pinagdadasal. At sa likod ng mga kunwaring luha, may ngiti ng paghihiganti at kasiyahan. Pakiramdam niya, natupad ang kanyang mga pangarap. Wala nang hahadlang. Wala na din ibang papansinin si Angelito at siya na ang iniidolo ng kanilang klase. Ngunit hindi siya nakontento. Sa tuwing naaalala niyang bumisita si Angelito kay Alma bago ito tuluyang humina, sumisidhi lalo ang selos at galit niya. Sa mga gabing hindi siya makatulog, naroon ang bulong sa kanyang isip na bumalik sa bahay ng mambabarang upang dagdagan pa ang barang kay Alma. Samantalang sa bahay nila Alma, araw-araw ay paulit-ulit ang paggamot ng albularyo. Unti-unti nagkakaroon ng kulay ang pisngi ng dalaga. Dahang-dahang nagbalik ang kanyang lakas. Mahina man, ngunit nakakapagsalita na siya ng kaunti. At sa bawat orasyon at pag-inom ng nilulutong dahon at ugat, tila bumabalik ang kanyang lakas sa katawan. Ang tiya niya naman ay patuloy na nagpapantay. Pinoprotektahan siya laban sa mga nais pang manakit. Hindi nito alam na sa kabilang panig ng baryo may isang taong patuloy na nagbabalak na ipahamak siyang muli. Ang matalik niyang kaibigan na ngayon ay pinipilit na burahin ang kanyang pangalan sa mundo. Hindi mapalagay si Rosel at kahit gaano pa siya katanyag ngayon sa paaralan, kahit gaano pa siya kasikat, lagi at lagi pa rin niyang naiisip
si Angelito at ang pagbisita nito kay Alma bago pa tuluyang bumagsak ang kalagayan ng kaibigan. At isang gabi, dala ng selos at inggit, muling tinahak ni Rosel ang masukal na daan papunta sa maliit na kubo ng mambabarang. Sinalubong siya ng mga alulong ng aso at katahimikan ng gabi na tila may kasamang bulong ng mga espiritu. Nang kumatok siya, bumukas ang pinto at lumabas ang matandang babae. May matatalim na matang kumikislap sa ilalim ng lamparang apoy. "Bakit ka bumalik, iha? Hindi ba binigay ko na sa iyo ang gusto mo? Paunti-unti nang nabubura ang buhay ng kaibigan mo." "Hindi sapat. Gusto kong tuluyan siyang magdusa. Ayokong makitang muling binibigyan siya ng atensyon, lalo na ng mga taong mahal ko." Napangisi ang mambabarang. Kinuha nito ang isang garapon ng alupihan at ipis na gumagapang sa loob sa kapinatong sa lamesa. "Kung yan ang nais mo, dapat tanda ka pa rin sa kapalit, ha? Mas malaki ang kabayaran." Anong kapalit mo na?" "Kailangan kong kunin ang isang bagay na pinakamahalaga sa iyo, hindi material." Sandaling natahimik si Rosel. Ramdam niya ang kaba, pero higit na nangingibabaw ang apoy ng selo sa puso niya. At dahan-dahan siyang tumango. "Gagawin ko, basta't siguraduhin mong wala ng pag-asa makabangon si Alma, ha?" Numisi ang mambabarang at sinimulan ang ritual. Inilabas nito ang isang basahan ng lumang damit ni Alma na lihim palang kinuha ni Rosel noon, saka ibinalot sa buhok na hawak ng matanda. Pinisil niya ang isang itim na manok at ang dugo nito ipinahid sa basaan habang may binibigkas na orasyon. Ang mga garapon ng insekto ay binuksan at ang ilan naman ay binuhos sa apoy. Nagbubuga yun ng masangsang na usok. At habang nagaganap ang ritual, nakaramdam si Rosel ng biglang pagbigat ng dibdib. Tila may malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngayon, mas matindi na ang barang. Hindi lang katawan ni Alma ang manghihina, pati ang kanyang kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, biglang bumagsak muli ang kalagayan ni Alma. Ang dating unti-unting gumagaling, muling nanghina, lalo na't halos hindi na siya makapagsalita at ang mga matay halos pumikit na lang. Halos butot balat na siya at kahit tubig ay hirap na siyang lunukin. At habang siya'y dahan-dahang nilalamo ng barang, patuloy naman ang pagpapanggap ni Rosel sa paaralan. Kunwaring nag-aalala, kunwaring malapit kay Alma, ngunit sa likod ng ngiti nakatago ang kasinungalingan. Sa kabila lahat ng pagpapanggap ni Rosel, may isa palang hindi nadadala sa kanyang mga luha at kunwaring malasakit. Ito ang dalagang anak ng tendera sa palengke na si Lira. Siya ang nakakita kay Rosel nung pumapasok sa bahay ng mambabarang at mula noon ay hindi na siya mapalagay. At sa tuwing nakikita niya si Rosel sa paaralan na kunwari umiiyak para kay Alma, lalo lang sumisidhi ang kanyang hinala. Daling-daling tinawag ulit ng tiya ni Alma ang albularyo. At pagdating ng albularyo, agad nitong isinagawa ang mas malakas na ritual. Naglatag ito ng banig, nagsunog ng insenso, at nagbuhos ng langis sa isang mangkok ng tubig. At habang binibigkas nito ang orasyon, lumitaw sa ibabaw ng tubig ang imahe ng isang babaeng may hawak ng manika na nababalot ng dugo. Totoo nga, ng kaibigan niyang pinagkakatiwalaan. Siyang naglagay ng sumpa. Pero huwag kang matakot. Ang masamang gawa ay may balik. Ang sumpa ay hindi kailanman mananatili sa iisang katawan. Pinilit ni Alma na bumangon at bagamat mahina, nagsimulang lumabas ang mga itim na likido sa kanyang bibig. Tila nilalabas ng katawan ng laso ng barang. At sa bawat araw ng paggamot, nakakita sila ng pagbabago. Unti-unting lumakas ang kanyang boses, bumalik ang kulay ng kanyang balat, at muli siyang natutong umiti.
Samantala, sa kabilang panig, nagsimulang makaranas ng kakaiba si Rosel. Habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, bigla niyang naramdaman ang mga hagat ng insekto sa kanyang mga binti. Ngunit pagtingin niya ay wala naman. At sa gabi naman, nagsimula siyang makakita ng mga itim na anino sa gilid ng silid. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina at may mga oras pang parang hindi siya makahinga. Noong una, inakala niyang parte lamang ito ng kapalit na hinihingi ng mambabarang. Pero habang tumatagal, naisip niya, bakit parang mas mabigat pa kaysa sa inaasahan ko? Lalong lumala ang lahat ng isang gabi habang siya'y natutulog. Nagising siya sa pakiramdam na may mga ipis at alupihan na gumagapang sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang ilaw, wala namang kahit ano. Ngunit ang mga marka ng kagat ay naroon sa kanyang balat. Habang si Alma ay unti-unting gumagaling sa piling ng kanyang pamilya at ng albularyo, nakakalakad na at muling nakakatawa. Si Rosel naman ay nagsisimulang bumagsak. Nawawalan na siya ng sigla at napapansin ng kanyang mga kaklase ang kanyang pamumutla at pagkabalisa. Makalipas ang ilang linggo ng paggagamot, tuluyan ng lumakas si Alma. Bagamat payat pa rin at mahina ang katawan, nakakatayo na siyang muli at handa nang bumalik sa eskwelahan. Higit sa lahat, bumalik ang ningning sa kanyang mga mata. Isang patunay na hindi siya kayang wasakin ng kahit anumang barang. Isang umaga, sabay silang pumasok ng kanyang tiya sa paaralan. Laking gulat ng mga kaklase at guro nang makita si Alma. Marami nang lumapit at himakap sa kanya. Nagagalak na siya'y nakabalik na mula sa halos bingit ng kamatayan. Samantala, si Rosel ay patuloy na pumapasok sa paaralan. Bagamat kapansin-pansin ang kanyang pamumutla, ang mga eye bags na parang hindi siya natutulog, at ang bigat ng katawan na halos hindi niya maitaguyod. Pagpasok niya sa eskwelahan, halos malaglag ang kanyang mga mata nang makita si Alma na nakaupo sa harapan, nakangiti at tinatanggap ang pagbati ng mga kaklase. Sa isip ni Alma, imposible. Wala na siya. Dapat ako lang tanging bida dito. Palpak na mambabarang. At nang tanungin siya ng mga kaklase tungkol sa pakiramdam niya, wala siyang masabi. Pilit lang siyang umiti. Pero ang ngiti walang ningning. At ang pawis sa kanyang nooy bumabagsak sa papel hawak niya. Kinagabihan, mas lumala ang kalagayan ni Rosel. Hindi na lang kagat ng insekto ang lumalabas sa kanyang katawan, kundi mga maliliit na sugat na kusang bumubukas at dumudugo. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nakapasok sa klase. Sa bahay na lang siya, nakahiga, nanginginig, at halos wala ng malay, katulad ng sinapit noon ni Alma. Ngunit sa kanya, wala ng albularyo o kaibigan na magtatanggol. Siya'y nag-iisa.